High five tayo, high five, high five. Yun! Thank you for being a guest in Just Jovi. Akalain niyo yun. This or that. Meron akong bibigay sa yung mga options or choices. Then pipili ka lang ng isa. Walang explanation. Mahirap para sa'yo yun, alam ko. Okay? Fun talk, this or that. Totoo? Sige na. Yun ang dream ko. Pinakamakulit na anak. Bunso. Grabe ka! Bakit mo? I experienced the double tragedy. Naranasan ko na yata sa buhay ko yung pinakamasakit na maramdaman ng isang tao sa balat ng lupa. The greater the problem, the greater the victory, and the greater the glory that God will manifest. Gumawa ka ng decision sa buhay not to please the admiration of men, but to please God alone. Psalm 103 verse 13 says, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him." But what does that compassion look like beyond the pulpit? Beyond providing, beyond being called strong? What does fatherhood look like in the middle of responsibilities, heartbreaks, long days, silent prayers, and carrying the weight of both family and calling? This is Just Jovi, a podcast where every story matters, every season has purpose, and every truth is seen through the lens of Scripture. This is a safe space to speak freely, but it's also a sacred space where our stories meet God's Word. Our perspective is realigned with His, and our purpose learns to surrender to His purpose. Today's episode is extra special. Syempre, it's Father's Day, and my dad is in the guest seat. I know many of you have wondered, what is Brother Eddie like as a father? A grandfather, a husband, beyond the pulpit and the preaching. Today, no sermon, no stage, just a real conversation about fatherhood, faith, family, grief, laughter, and even some of his favorite things. Welcome to Just Jovi, Brother Eddie Villanueva! Yay! High five tayo, high five, high five. Yun! Happy Father's Day, Daddy. Happy Thank you Father's Day. for this special moment. Thank you for being a guest in Just Jovi. Akalain niyo yun. Anyway, syempre gusto muna naming makilala. Of course, I think maraming tao gusto makilala who is Brother Eddie as a father. Pero bago yon, since Father's Day, sabi nila dapat daw pag Father's Day, the father gets to do what he wants to do. And ako, naisip ko, parang syempre hindi ko kilala yung version na Brother Eddie beyond nung syempre pinanganak ako. You're already a father to 3 children. Si Kuya, si Dico, si Ate. So, ang kilala ko na Brother Eddie, or ang kilala ko na Brother Eddie na father, you already fathered 3 children. Medyo malaki-laki na rin ang ministry at that time. In fact, lumalaki na talaga ang ministry at that time. Meron na tayong chapters all over the world and all that. Pero nung time na before all that, nung time na ikaw ay maybe binata pa or nung college ka, ganyan, kung babalik ka dun sa panahon na yon, what would Brother Eddie do on his free day? Mula elementary schooling ko, ordinarily, ang game kong kinalakuhan, basketball. So, nagba-basketball, yun ang gusto mong gawin. Oh, So, kung sa free day mo, gusto mong magba-basketball ka, don't that time. Ngayon, kung meron kang mga anak, meron kang mga apo, may ministry na, kung bibigyan ka ng pagkakataon na wala kang meeting, wala kang kahit anong concern sa bayan, walang yung talagang bibigyan ka ng pagkakataon na gawin ko anong gusto mong gawin. Anong gagawin mo? ang number one miss na miss ko, yung aking fellowship sa mga apo ko. Yung, of course, mga anak ko, no? Anong gagawin mo kasama mga apo mo?
Ligaya ako na naisishare ko ng konti ang Bible story sa kanila. Ilang principles. Pagkatapos, aayain ko sa mall. So magpe-preach ka pa din. Hindi. Pero sa mga apo mo. Sa mall, gusto ko namang matuwa sila. No? Syempre. Okay, so ngayon meron naman tayong question and answer. So this is called this or that. This or that. Meron akong bibigay sa yung mga options or choices. Then pipili ka lang ng isa. Walang explanation. Mahirap para sa iyo yon, alam ko. Pero wala explanation. Okay? Okay. Una, fun talk, this or that. Soup or salad? Bilisan mo. Okay. Pwede ba both? Dapat isa lang. Isa lang. Salad. Okay. Chicken or beef? Chicken or beef? Chicken. Chicken. Coffee or tea? Tea. Ah, wow. Billiards, table tennis? Table tennis. Ah, talaga? Hindi billiards. Okay. Early morning or late night? Early morning. Totoo? Sige na. Yun ang dream ko. Okay. YouTube or Facebook? YouTube. Ah, galing. Ang bilis mo sumagot doon. In fair. Text or call? Text. Text or Viber? Viber. Daddy or Papa Eddie? Daddy. Ah, totoo? Sa apo, Siyempre. daddy rin. At daddy din. Pero, kailangan magkaroon distinction eh. Ah, sige. Kaya Ito sa ang gusto pag-apo, ko to. Papa Eddie. Mabilis na sagot lang ha. John, Joel, Johnny, Jovi. Pinakamakulit na anak. Bunso. Grabe ka! Fine. Pinakamatanong. Pinakamatanong, I think, bunso yan. Oy, Oy, brobo ko. Kulit. Pinakamalambing. Johnny. Pinaka-independent. Joel. Pinakamagaling kumanta. Na Johnny. Nakakatawa. Mahilig magpatawa. Oo. Kuya. John. Pinakamabilis mag-reply sa GC. Joel. Ah. One word to describe mommy. Fantastic. Ah, nice. One word about fatherhood. Compassion. So of course, fatherhood is beautiful, but also it carries sacrifice, of course, maraming bagay din. Pero dun muna tayo sa beautiful. What do you like about being a father? May-share ko yung God's love sa aking mga anak at apo. That is my ultimate aim. Kasi yung ma-express ko yung love ni Jesus sa magitan ng action. May padama ko yung pagmamahal ko sa aking mga anak at apo. Doon sa pagmamahal na naranasan ko nang mahalin ako ng Diyos kahit ako'y naging atheist, radical activist, communist noong unang panahon. Of course, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na we lost mom in 2020 and then after 2 months. 80 days, si ate naman yung nawala. So, syempre, siguro, bilang tatay, ikaw lang yung makakaalam nung how it feels eh. Of course, ako, I know the grief na nararamdaman ko bilang kapatid. Pero yung bilang tatay, I think it's a different level of pain. And I remember, nung first day na dinala si ate dito, so syempre, nandun siya sa harap. Tapos may sinabi ka, yung parang, narinig, kasi umiiyak nun si Dico sa harap, tapos pumunta ka sa gilid. I don't know if you remember that. I came to you, tapos kasi I wanna check kung okay ka lang. Tinanong mo ko, sabi mo, bakit kaya hindi sinagot ng Lord yung prayer natin? Tinanong mo yon. Tapos, I remember, kasi sumagot ako noon, pero yung sagot ko parang also surprised me na I know na galing sa Lord. Tapos ang sinabi ko, binigyan na naman ni Lord lahat ng pangangailangan natin, everything. Kung sasagot man siya sa panalangin natin, parang bonus na lang yon. Nung time na yon or hanggang ngayon, alam ko syempre, it's hard, sabi nga there's no moving on only moving forward. Kumbaga, we just move forward, we still carry the grief, and I think sa lahat siguro ng mga nawalan ng mahal sa buhay,
they would understand na talagang grief doesn't leave. Kumbaga nandun yung grief. Pero ang tanong, paano ka nagpapatuloy sa Lord? Or kung tinanong mo na ba ng Lord? Or nung tinanong mo ang Lord nun? Or kung may tinanong ka pa rin sa Lord, paano siya sumasagot sa'yo ngayon? Sabi ko sa Lord, Lord, wala akong matandaan na pinakamaliit hanggang pinakamalaking kasalanan na sinadya kong gawin laban sa iyo. Mula nung ako'y born again hanggang ngayon, wala akong matandaan. Wala rin akong matandaan pinakamaliit, pinakamalaking kasalanan na gawa ko sa kapwa ko, na sinadya ko. Ba't mo pinayagan to? Kailangan pa ba kaming matest? Yun ang iyak ng kuya mo during the burol Hindi mo na kami kailangang i-test pa Nadaanan namin lahat ng testings of life. Well, eventually, hindi nakakatulog sa gabi, pero pinakikita ko sa inyo, I was so strong. Hindi ako umiiyak sa harap niyo, no? Pero pag nag-iisa ako, saka ako mahungrol. At nadama ko na, number one, nakita ko kay Yonggi Cho yung testimony niya, mayroong assistant siyang nabuhay, namatay ng ilang oras, nabuhay. Sinabi nga nangyayari sa langit. Pagkatapos, yung asawa ni Healing Evangelist Maurice Cerulo, si Teresa, nung buhay po sila, siguro, mga 1 year or 2 years na namatay ng mami mo at si ate mo, sabi ni Teresa Cerulo, nung anak niyang si Mark, 35 years old, nasa hospital, he and her husband, Healing Evangelist Maurice Cerulo, prayed so hard, together with their world partners ng world evangelism. But still, Mark died. Sabi niya, I was so angry against God. Sabi ko, Lord, hindi naman ako angry sa iyo. Nagtatanong lang ko, at meron lang akong konting tampo, pero hindi ako angry sa iyo. Tapos, nireview ko ang eschatology, the study of the end times or the last things. Kung ano talagang heaven, nangyayari sa heaven. Siguro the first 3 years, hindi ako handaan katulog sa gabi. Hindi ko sinasabi sa inyo, kaya ang tulog ko araw na. Dahil napupuyit ako sa YouTube, career research ko. Yung near-death experience, yung Imagine Heaven na book. Doon, unti-unti, naranasan ko yung peace dahil yung sinabi ni St. Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Philippians chapter 1 verse 21. Lalo na yung verse 23. If I am away from you and be with Christ, sabi ni St. Paul, I will be far, far better. Tapos yung panunod ko ng near-death experience testimony sa YouTube, lahat ng 400 testimonies na nasa libro, iisang sinasabi, pag napunta ka na sa langit, ayaw mo nang bumalik sa lupa. Pero pinabalik siya ng Panginoon to share heaven. Yung 400. Grabe ang ganda ng langit na hindi kayang i-describe ng language ng tao. Kaya doon ko nadama, naalala ko nang mamatay ang mother kong bigla, 3 buwan, nagpipreach na ako noon, 1983, matapos nagisal ako ng Granada. Hindi ko matanggap yung pagkamatay ng mother ko. 3 months. Yung kapatid ko sa Amerika, Sister Lenny, nagsumulat, nabalitaan ko, hindi matanggap ang kumatay ng ating ina. Ang yabang-yabang mo naman. Ginamitan ako ng reverse psychology. Ang yabang-yabang mo naman. Basahin mo nga uli ang Bible. Kaya mo bang ibigay yung binibigay ni Lord Jesus na kaligayahan sa ating ina? Doon ako na-deliver. After 3 months, humingi ako ng tawad sa Diyos. At ngayon, ay nakita rin sa akin ng Diyos yung Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed unto all men to die once and then the judgment. Nung maging rema sa akin yun, yung salitang appointed, pinalitan ng Holy Spirit, schedule. It is scheduled to all men to die to die once and then the judgment. Lahat ng tao sa diary ng Diyos, schedule ng Diyos sa langit. Wala nakakaalam. Itinakda ang kamatayan sa bawat isa. Yun ang schedule ni Johnny, ng mami mo. At mayroong revelation na inihanda sila ng Diyos, lalo na si mami mo, si Johnny, one of the generals ni Lord, pagdating ng
millennial reign. Na si Jesus ay bababa, itatayo niya ang kanyang global government for 1,000 years. At si John ay isa sa napili ang tinetrain because of his outstanding record as a mayor dito sa Bukawi. Naapis ako noon. 5 pages yung revelation na yun ng tinatawag na mga yung nag-i-spend ng many days in prayer and fasting. So yun ang revelation sa kanila. Na ibinigay sa akin ni Attorney Lyndon Kanya ng Bacolod City. Isang brilliant lawyer, anointed. Naniniwala siya ron sa revelation na yun. E namatay naman siya ng COVID. Ano? So, naka-recover ako, siyempre. Pero aminin ko, nung mamatay yung dalawa, si mami mo at si ate mo, I lost my appetite to live. This world is nothing to me. Pero ang dahilan na lang, of course, yung mga anak ko at mga apo ko. And his ministry. Dumating yung prophecy ni Jim Lapun. Si Jim Lapun na hindi ko naman very close. Propeta ng Victory Christian Fellowship sa Amerika. Humingi ng appointment sa akin. Even Zoom meeting through Bishop Manny Carlos. Yun. Sinabi niya na may message ang Diyos sa akin. Ano yung message sa akin, sir? Number 1, Brother Eddie, you have to repent. Repent? Why do I need to repent? I experienced the double tragedy. Naranasan ko na yata sa buhay ko yung pinakamasakit na maramdaman ng isang tao sa balat ng lupa. Pero God's grace became so sufficient. Ang amazing ang Diyos eh. Binigyan ako ng will to move forward. And of course, dahil sa inyo mga anak ko at mga apo. And of course, ang pangalawa, ayokong maging taksin sa Diyos. Yung ministry niya na pinanganak sa kanyang puso na pinagkatiwala sa atin ay hindi natin dapat pabayaan. That is our investment in the glorious eternity being prepared for every genuine born-again Christian. In addition to that, naalala din ng Diyos sa akin yung Isaiah 55. My thoughts are higher than man's thoughts. My ways are higher than man's ways. Being a clay, we have no right to question the potter. Kaya, naalala ko si Jesus Christ, hindi dapat mamatay ng gano'n. Pag naalala ko, pinanood ko ang Passion of Christ eh. Isipin mo yung hirap na dinanas ni Jesus. Yun ang sukdulang hirap na hindi kayang pantayan ng hirap or sufferings ng sinuman tao. Pinayagan ng Ama yun. Na-endure ni Blessed Mary yun. Ha? Biro mo ka, andun siya. So, yung mga bagay na memory na gano'n, nakatulong din sa akin na move on and please the heart of God. Many years ago, noong I think that was 2004, nag-text ako sa inyo, parang how do you do it? How, na parang, of course at that time, parang dati, parang feeling ko, parang yung mga challenges sa buhay natin, parang paggrabe ng paggrabe. What keeps you saying yes every day? Like parang babangon ka tapos you gusto mo after 48 years ng GIL Church this year, mag-48 years ng GIL. What keeps you saying yes to the Lord? Unang-una, alam ko na hindi naman ako karapat-dapat na pagtiwalaan ng Diyos ng isang napaka-glorious multi-ministries ng GIL. Pagtitingnan ko yung pinanggalingan ko, hindi ako dapat eh. Ang akin lang credential, naging object ako o recipient ng amazing grace and abundant mercies ng Diyos. At dahil alam ko yun, in-equip ako ng Diyos ng knowledge, nakasama ako sa mga di mabilang na all over the world, dun sa tinatawag ka at napili eh. Wala kang magagawa. God has a habit of using the foolish to confound the wise. God has a habit of using the weak to confound the strong, sabi sa 1 Corinthians, ano? God has a habit of using the base things of the earth in doing many great things so that no one can ever claim any glory that exclusively belongs to God alone. Ang isang pambihirang blessing ng Diyos sa akin,
Kahit ano pang klaseng challenges, gabundok mang problema, physical, mental, spiritual, lahat na ng klaseng problema. Itong grace na binigyan ng Diyos sa akin, hindi akong tinatablan eh. Akala nila, babaksak ako. Pag may problema akong mabigat tao lang ako. Pero on the other hand, pag nakarecover ako, more blessed ako. Bakit? Kasi the greater the problem, the greater the victory, and the greater the glory that God will manifest. Tinuruan lang ako ng Diyos ng Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of the living God, who loves me and gave himself for me. Doon sa Galatians 1:10, ang sabi ni St. Paul, if I will seek the applause of men or the approval of men, I cannot truly serve God. Yung dalawang scriptures na yun, pag nakapasok na sa pinakapusod ng puso mo, pagkatao mo, lahat ng sumusuntok sa iyo, sumusuntok sa hangin. Sumusuntok sa pader. Bakit? Patay ka na sa sarili mo eh. I exist not to please the eyes of men. I exist, kasi ang failure ng maraming tao, kahit yung maraming qualifications, pagdating na sa test ng karakter, doon bumabaksak eh. Natutokso na sila doon sa tinatawag na self-seeking. Self-seeking. Pag ikaw may merong self-seeking spirit, susceptible ka sa spirit of envy, jealousy. At pag meron nakapasok sa yung spirit of envy and jealousy, ang bilis pumasok ng spirit of covetousness and greed. Kailangan mo wala na lahat sa iyan eh. Mawawala lang sa iyan pag namatay ka na sa sarili mo. Kaya yung earthly journey mo rito sa mundo will be so successful in preparation sa iyong glorious eternity with Him. Kapag na-absorb mo na, ikinabuhay mo na yung principles ng Diyos, how to be gloriously successful in your earthly existence. You have to realize this, 101%. Ang buhay sa mundo is a life of battles. Dahil may Satan eh. May kaaway ang Diyos eh. John 10:10. The thief refers to Satan who cometh not but to steal the blessings of God, to kill and to destroy. Modus operandi ng Diablo, to steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ni Jesus, I came to give life and have it more abundantly. Kaya ano man ang krisis sa buhay. Kaya sabi ko nga kay Joel, no? Dinakatuwaan siya ni Satanas. Ginamit ni Satanas ang mga anak niya. Ginamit din ni Satanas ang ilang anak ng Diyos to destroy Joel, no? 20 years. Sabi ko ni Joel, Daddy, it appears after my 20 years of service to God and country, parang hindi worth living. Pero I don't regret. At least this is part being allowed by the Lord. Basta ako, Ang dami naman yan na-accomplish in 20 years. Oo nga, sobra-sobra. Sabi, sobra-sobra. Yung record niya as congressman, As TESDA director. Reviewin mo yung aking mga batas, Daddy. Reviewin mo yung aking TESDA secretary. Read mo yung first time ko sa Senate. 20 years. Ako'y binayaran, binibili ako ng pogo. Nung hindi ako mabili. Death threat. Walang nagtatanggol sa akin, binasa ko ng mga bayaring vloggers, trolls. Mabibilang mo sa daliri ang marunong mag-vlog na JIL na nagtatanggol sa kanya. Pero, ayun, sabi niya, nag-mature siya. In this world, you have to please the eyes of God, not the eyes of men. Mamumroblema ka kapag naghahanap ka ng applause ng tao eh. Kailangan gumraduate ka na ron eh. Yung pag gumawa ka ng decision sa buhay, not to please the admiration of men, but to please God alone. At sabi ni Jesus, if you want to follow me as my disciple, deny yourself. Deny yourself of any interest to be applauded by men. Take up your cross and follow me. And you will surely be the greatest, one of the greatest in the kingdom of God in eternity.
Ako naniniwala kasi siguro with all due respect with many churches and in the body of Christ, yung JIL talaga, kumbaga parang we are known dun sa Diyos at Bayan. Of course, ang daming mga churches known for other things also. Pero JIL is known for Diyos at Bayan. And I think it is also because the Lord created you the way you are, in a sense na bago ka pa makakilala sa Kanya, you're already passionate about loving the country. Yung katulad ng sinabi mo kanina, nung bata ka pa lang, nakita mo yung injustice, nakita mo yung ganon, and meron ka na agad love for other people. And I think it's also how the Lord created you. And the way kang lumaki sa pamilya nyo, kila Lolo Jose, kila Lola Maria. And so, ngayon, since kanina na-share mo yung heart mo, ano naman yung natutunan mo sa father mo in life, in fatherhood, sa lahat, kay Lolo Joaquin? Ano ang aking tatang Joaquin ay masasabi kong hindi dahil ama ko siya. Wala ni katiting na bisyo eh. Mga binata na kami. Mas malaki pa ang katawan ng father ko sa amin eh. Kasi Olympian siya. Olympian. Tsaka well-disciplined eh. Maskulado, malaki ang kami mga binata na eh. Hindi namin kayang pagtulungan eh, no? At Saka ang dami nyo pa. At saka masyadong caring sa pamilya. Sobra. Kulang ang libro. Ang caring ng father ko. Walang katiting na bisyo. Hindi nga. Hands-on father siya sa'yo. Kasama nga siya sa sa tinatawag ng mga tao sa una. Hindi alam yung mga kalokohan eh. Kaya silang dalawa ng mother ko ang naging biktima ng injustices. May kaunting kabuhayan sila. Ang mother mo, ang grandmother mo, merong studio sa Avenida Rizal, nung bata kami. Pinatid ako ng kotse sa primary school. Nung high school na ako, pinalalayas na kami ng mga usurero. Naging biktima sila. Land grab yung mga kumbaga nung nila. Lumalaki ka, medyo may kaya kayo, kumbaga, kasi may kotse kayo. Bata. Tapos na biktima nga sila lolo't lola ng Usurers and land grabbers. land grabbers. Kaya, eventually, nag-aral ako sa UP College. Sa papel na, kulong ako dalawang beses. Ako aktivista. Dahil nag-martial Hindi na ako nakapag-natuloy sa pag-aaral ng Bugasya. Natapos ko economics. Pero, yun. Pagmamahal mo na sa bayan, ang religion sa akin, kalokohan eh. Ang Diyos sa akin just a product of the perfect imagination of human minds. Just to satisfy the suffering of the psychological, to satisfy psychologically the sufferings of the human race noong unang panahon. Pero I was very sincere but sincerely wrong na meron Diyos. Before it's too late, I was arrested by the Lord. Miraculously, nabago ang buhay natin. Salamat sa Diyos. Patungo ako sa impyerno biglang na about face. Naging citizen. Praise God. Immigrant of heaven. Praise God. Kaya paalala ko sa lahat ng bagay sa mundong ito, ginagamit ng Diablo para maging citizen ka ng impyerno. Don't forget the word of Jesus. What does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Hindi mo kailangan ng palakpak ng tao. Sumunod ka sa mga prinsipyo ng Panginoon. Yung salita ng Diyos. Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, kaisipan, buong lakas. Deuteronomy 6:5. Pangalawa, maging faithful ka at mahalin mo ang iyong pamilya. And then, kapwa. You will never be wrong. Kasi in that order. God, family, ministry. Hindi ministry ang pangalawa. Akala nung iba, ang ministry sa kan Diyos, iisa. No. Ako nung una, gano'n. Pero as I mature, I learn great men of God in history and their books. Talagang, sa Bible, number one ang Diyos. Pangalawa, yung relation mo sa Diyos, number one. Pangalawa lang yung pamilya. Pag naging negligent ka sa pamilya, sabi ng 1 Timothy 5:8, he who neglects his family is worse than an infidel, than
believer. Unbeliever. Mm-mm. Kaya, yun ang tamang principle. Mm-mm. So, God, family, and then ministry or career. Was it hard na sabay na tatay ka and then meron kang ministry na calling ng Lord sa buhay mo?